a coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. All right. Good evening, good evening, good evening. Guys, can you drop number 5 on the chat box if you can hear me? I'd like to check if you hear me. Wow, exciting, exciting. Welcome everyone. Hello po, welcome po lahat. Wow. Who's excited tonight? Yes. Guys, before we start, okay lang ba survey muna tayo kung saan ka nanonood ngayon? Because this is a two community combined together. So yes, can you type anong city ka? Anong yes? Kasi may mga, I would like to check, yes, Qatar. May mga kasama tayo sa international eh. Dubai, Jeddah, Davao, Singapore, Negros, UAE, South Cotabato, Cagayan de Oro, UAE, Agosto del Sur, KSA, Kidapawan, SG, Singapore, Negros, CDO, alright, Hong Kong, Tagum, wow, grabe, amazing. Abu Dhabi, Pagadian, Hong Kong, wow, welcome everyone. Welcome po sa lahat. And tonight, I'm so excited because we will be talking about making dollar, making money. Who's excited making dollar right now? Wow. Tonight is a very, nowadays, it's the best part to earn dollar. Bakit to? Ang ganda po ng palitan ng dollar ngayon. So it's so exciting. Okay. Everyone is exciting right now. Wow. Welcome. Guys, I asked a very good person, and he happened to be a good friend now. I asked him, hey, coach, can you talk to us about technical analysis? Because I find this guy very deep in knowledge about forex trading. All right, very deep in knowledge. And then tonight we'll be talking about mastering the art of technical analysis. Mastering the art of technical analysis. Okay? Kasi kung titingnan natin guys, napakadali lang naman. Come on, let's make it in a very simple perspective. The market is going up. Anong gagawin natin kung pataas yung market? Kung paakyat yung presyo? Anong gagawin natin? Can you type in the drop box? Kung pataas, anong gagawin natin? And then kung pababa, anong gagawin natin? Yes, thank you. Kung paakyat, buy. Kung pababa, it looks so simple. It looks so simple because the market has only two direction. All right? Has only two direction. Now, I'll give you two simple, very powerful to be profitable. Who wants to be profitable in forex trading? Dalawa lang yan, guys. Dalawa lang. Number one, if you have a special power and you can predict the movement of the market even for just 5 minutes, let me know, guys. I can promise you, if you have a special power that you can predict the market, let me know, because even in just 5 minutes, I can guarantee you in just a matter of days, you will be a multi-millionaire. All right? Because you need to see kung ano yung direction ng market eh. That's number one. So meron ba dito? Meron bang may special power? So kung wala, which is wala pa ako nakita na may special power na ganyan to predict. Walang knowledge, walang power. I like that. Okay? So, kung wala, our best way to be profitable in market is no other than to analyze the market. And one of the most very interesting topic in forex trading is technical analysis. Guys, disclaimer lang ako ng konti ha. Forex is a high risk.
business. But it's high reward kung makukuha natin yung analysis. Kung makukuha natin kung ano yung actually that term I don't like to use the word prediction. I'd like to use the word possibility. Kung ano yung mataas ba yung possibility niya na aakyat o ano yung mataas ba yung possibility niya na pababa. So that's the well, you can do manual trade, you can do AI. We have a lot of options. But like everyone else, we want to do the market. Kahit na AI tayo, we still need to understand. Kasi AI is, for me, if you use AI, will go for a very, very low risk. Low risk. Low risk lang muna. So, tonight we're going to discuss about, I make a title of this one. Ang title po natin is Mastering the Art of Technical Analysis. And another disclaimer. Please understand that learning Forex, it takes time. It takes time. So tonight, we will be talking about just maybe the surface level. It depends on our good friend here tonight who's discussing about our resource person, by the way. So hindi ko na papatagalin pa. Are you excited? Drop profit if you are excited, and I'm going to introduce to you our resource person for tonight. 10 years in Forex industry and the coach of coaches. Ibig sabihin, coach of coaches, marami na po siyang mentor na ngayon ay nagiging coaches na. Nagiging coaches na. So kung titingnan mo, kung mayroon mang tao na very, very credible in this kind of topic, masasabi ko na siya yun. Kasi yung experience niya, yung inaral niya, and right now, nasa industry siya. And by the way, he is the business developer in XS.com. Alam naman natin yung XS.com kasi yun naman yung partner natin sa isa sa mga our biggest partner when it comes to a broker. So, yun yung maganda kung nasa XS tayo kasi kung may mga issues, may mga problema, we could easily solve this one kasi may mga tao silang na para to help us and to guide us kung ano yung mga issues natin. All right? So tonight, I'm excited. Are you excited? I'm so excited to introduce you. I think hindi na niya kailangan ng marami pang introduction. This guy is for me, this guy is a genius. Very, very smart and very intellectual. I know this guy even to the personal level kasi kakabanding lang namin last weekend. Okay? Kakabanding lang namin last weekend. And wow, I love this person and I'm so privileged to have him tonight to be part of Kabayan Trading Community and to be part of Bisaya Trading Community. Guys, I'm about to introduce to you one of the best mentor in Forex industry. Ladies and gentlemen, give me a Bisaya and the Kabayan welcome to our very own coach tonight. Ladies and gentlemen, let's welcome Coach Carlo Rivera. Woo! Hi. Coach, good Mayang evening. gabi eh. Ayan, hello. Ayan. Medyo mahina na konti, Coach. Medyo mahina. Ayan, how about now? Alright. Ayan, okay na. So yun, mayang gabi sa tanan. Sa mga Bisaya dyan, mayang gabi sa mga Tagalog, katulad ko. Actually, pamapangan ako eh. So magandang gabi and good evening to all of the attendees in tonight's webinar. Dili ko bistak, sir. Ayun. I wish. Pero ayun. So I can see very familiar names, no? From our list of attendees tonight. Yan. So, yeah. Magandang gabi sa inyo lahat. And tonight, we will be talking about technical analysis, no? So, I'm sure marami sa atin nakapagsimula na, no? Magbasa-basaon na, no? Yung mga nasa economy dyan, of course, meron kayong ECA, you know? And yung iba, nag-YouTube na. Somehow, konting disclaimer lang, we would be talking about the basic of the basics. Bakit? Because again, kahit na anong advanced na structure o kahit na anong ganda ng building na ating ipapatayo, kung hindi maganda ang ating foundation, I do not think that building will last. So,
mag-start tayo sa basic of the basics, no? So allow me to share my screen. Ayun. So, bago ang lahat, no? Thank you ulit, no, kay Coach Nars for allowing me to take part in this evening's webinar. And syempre, kasama sa pasasalamat natin ang ating risk warning that trading is a risky endeavor. So, seryoso po tayo dyan. Alright? And kahit na sinasabi nating risky, kung titignan nga naman natin, lahat naman po ng ginagawa natin on a day in and day out basis ay may kaakibat na risk. Ultimong pagligo natin sa umaga bago pumasok, mayroong risk. May risk na madulas. Pagtawid sa kalsada, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, bago kayo tumawid dahil may tendency mabangga. So, pati po sa trading, ganun din siya. Meron tong kakibat na risk. So, ano po ang ating gagawin bilang mga traders? Well, wala tayong choice kung hindi i-manage ito. Okay? All right. So now that's out of the way, here are some of the disclaimers. Ito yung mahabang version. And of course, let's move on to our actual topic for tonight. That would be technical analysis, primarily focused on price action. Okay? All right. So ano ba tong technical analysis na sinasabi? So basically, ang technical analysis or TA in some circles, no? It's a trading tool. Yan, huwag natin kalimutan, tool. Yan, that is employed to evaluate securities and identify trading opportunities by analyzing statistics or simply put, price movements. Yan. So, ang haba-haba man lang ng definisyon, no? Pero in short, ang i-analyze natin when you talk about technical analysis would be price. No more, no less. Wala ka nang iisiping balita, wala ka nang iisiping tweet ni Donald Trump, wala ka nang titignan na iba pang bagay kung hindi yung tangible price na nakikita natin sa ating platform. Nakakuha po? Yes? Ayun. So, patype na lang po sa baba kung inyo nakuha. Ayun, very good. Alright. Okay, so what are the three pillars of technical analysis? So, yan. All right, let's talk about this one. First pillar would be price discounts everything. Ano po bang ibig sabihin nito? Okay. Kapag sinabing price discounts everything, it means that wala tayong pake sa lahat ng mga nangyayari. Or rather, lahat nangyayari sa paligid natin, ultimong yung paghinga natin, yung pagbili natin sa supermarket, lahat tayo, no, ng lahat ng tao sa buong mundo. Everything na nangyari sa paligid natin is now represented by one single value. And that value is the price. Okay? So, kung maganda ang naging economic activity ng bansa, it is expected na tataas na ang value ng isang asset. So therefore, it will be reflected in the price. Yun yung logic dito sa pillar na ito. So wag po natin kalimutan that everything, syempre pag-usapan lang natin ngayon is technical, no? I'm not sure, no, kung kailan, but there would be a time that we would be talking about fundamentals, no? Basically, yung news reports, ganyan, so that we would be able to interpret future data. But as a technical purist, no? Kung sa ngayon, magpaka-purist muna tayo, na technical purist, no? Let's say, kailangan alam natin, or rather, isapuso natin, no? Na that price discounts everything. Yun. Okay? All right, next. The next pillar would be is the fact that prices move in trends. So, tatlo lang naman po yan, no? Makikita natin mamaya. And of course, we would also be providing tips kung anong gagawin natin bilang traders. And lastly is history tends to repeat itself. So kung sa tingin natin, nangyayari sa paligid natin, ng mga ganap, no, na sa mga nangyari sa nakaraan, at it is expected, no, na mangyari pa rin ito ulit in the future kung hindi man ngayon.
Alright? So, kung mapapansin natin, parang kung i-zoom out mo yung chart mo, makikita mo, isang malaking range lang siya. Lalo na kapag nasa monthly ka na, parang nag-range lang. Uy, parang nag-ano lang. Ayan, especially for major pairs, no? Malaki talaga ang tendency na maulit ang history. Or rather, yung price na yan, maaari pa yang sagasaan muli. That is the third pillar of technical analysis so far. Okay, meron po bang questions ang ating audience? Ngayon, mukhang wala. All right, just chat anytime, no? Use the chat box or may Q&A ba tayo? I think it's just a chat box. I'm reading the chat box as I move on along with the presentation. So there's like three types of charts. I'm not sure. I'm sure na alam nyo to, no? First and foremost is of course yung line chart natin. So syempre, guhit lang yan. So kapag pumunta tayo sa MT5 natin, that at naka-PC kayo or yan, naka-desktop kayo, if you just type Alt 1, ito makikita ninyo si line chart. Okay, so ang tanong, para saan po ba ang line chart? Any ideas po coming from our audience? Any ideas kung saan ginagamit ang line chart? Ayun. So, yan. Okay. Sige. All right. So the shortest so the best answer that I could give right now para sa line chart is for you to identify the trend. Ayun. Tama si Boss Ping Zagado or Miss Ping, I'm not sure. Hindi ko kasi na-check. So, tama kayo. No? Market movement, sabi ni Sir Lito, pwede rin. Ayun, Miss Ping, I stand corrected. Salamat po. Tama din po. I think this is Sir Noy. Is that you? Yun, trending. Tama, I think this is Sir Noy, no? Yun. Ayun, no idea pa po. All right. So, yeah, thank you for attending tonight's webinar. So, basically, itong nakikita ninyo is somehow it just tells you the overall trend. Kapag may trend, thus, it gives you bias. Kapag may bias ka na, definitely, until such time na yung bias na yan ay hindi na-break, yan na yon. That is the overall direction of the market. And in this example, ano po bang trend na binibigay? Pwede pong pa-chat sa ating chat box. Yan. Ano po bang binibigay na trend sa atin? Alright? Ano po binibigay ni market at this line chart? Ayun, bullish trend, very good. Uptrend, ayun, everybody agrees. Di ba? Mas madaling makita ka agad yung trend basta naka-line chart. Ayun, maraming salamat po sa mga nagsisagot. So basically, ganun ang pinakasilbi ng line chart. Okay? So yeah, I hope that's clear and understandable na sa side natin. Okay. Ayun. Ayun, very good. All right, next. OHLC bars. Ayan. So ito yung mga bars na tinatawag. Alt 2 po ito sa MT5. And as you've seen, no, meron kayong makikita dyan na parang, teka, i-drawing natin konti. Ayan. So merong stick na maganda blue. Ayan. Merong stick, no, na papunta doon. And then habang bumubuo siya ng guhit na paganyan. And then itong part na to, naga-up and down. Yan. So, ito naman ang tinatawag na OHLC bars. Bakit po OHLC? Because of the features that it gives you. The open, the high, the low, and the close. Alright? So, syempre, ang pinaka-keyword na ating titignan during this is that if close is higher than the open, it is bullish. But it's bearish when the open is higher than the close. Okay? So ngayon, ang tanong, para saan po ba itong OHLC bars? Basically, you can use this for price action din. It's much more accurate and it gives you a perspective about a particular period kung ano nangyari dun sa price ng oras na yon. So may it be time frame na mababa o mataas, it tells you how much
the price or the features, no, the particular prices where the prices moved during that period. So kunwari, nasa H1 tayo. H1 chart ang gamit natin, tapos naka-OHLC tayo. So it says na parang nasa 1.4095 yung ating high. At nung particular, sabihin na natin alas 3 ng hapon to, 3 p.m. server time. 3 p.m. server time, ito yung high, ito yung low, dito nag-open ang price, at dito siya nag-close. Alright? Question so far? Okay. So ngayon sir, ngayong nalaman ko ng open, high, low, and close yan, ano naman ang significant sa akin yan bilang trader? Yun yung mas magandang tanong. Anong significant sa akin yan bilang trader? So number one, it provides you with confirmation. Na-confirm mo na say for example, nakita mo sa lower time frame kung saan ka nagte-trade, parang may aakyat pa to. Or within the day, ito yung feeling ko akit pa to. So titingin ka ngayon sa higher time frame at doon mo mako-confirm kung tama nga ang yung hinala. Or pwede rin, kung nasa taas ka naman galing, tingin ka sa lower time frame para makita mo kung nasaan na ang market sa lower time frame. Ayun yung silbi niyan. And later, papakita ko sa inyo to sa MT5. Alright? Okay. So, syempre, ang mas madalas natin nakikita as of late, ang tinatawag nating the Japanese candlesticks. Bakit Japanese candlesticks? Kasi nga naman, yung dalawang recent na chart ay gawa ng Hapon. Yung candlestick at saka OHLC parehas yan galing sa kanila. Okay? So, ang history pa nga niyan is tinatrack ng isang trader, hindi siya, wala pa stocks doon. Ang tinatrack niya is presyo ng bigas sa kada lugar para alam niya kung saan siya bibili at mag-hoard and eventually ibebenta niya kapag mataas na ang bentahan sa lugar na kung saan siya magbabagsak. So, dun yun na imbento. Hindi na nating uri natin pero yun talaga yung nangyari niya. Kaya siya na-imbento and eventually, ito na yung ginagamit sa kasalukuyang panahon. Dahil somehow, makikita kayo ng patterns. So, features nito, it's pretty much similar, no? Doon sa OHLC bars natin, which is ito, no? Parang binuo lang siya, no? Sinara lang. Like, kung ito yan, kinahon siyang ganon, tapos sinidan yung gitna. Ganun lang ang nangyari sa kanya. Okay? So, ano bang significance niyan? Wala. Basically, it's the same as the OHLC bars. Mas kita mo lang siya ngayon kapag nag-check kayo ng chart. Mas lang siya, madaling tignan sa mata kaysa yung OHLC na aninipis ng mga open and close, di ba? Parang puro stick lang na diretso nakikita mo. Okay? So, that's the candlesticks. Ito naman, I'm sure alam niyo na to, pero for the benefit of those who don't, no, na medyo nagsisimula pa lang talaga, right? There are three types of trends. And the first trend I'm showing right now is the uptrend. So, what are the characteristics of an uptrend? So basically, no, it has lows and highs that are going up. Huwag niyong kalimutan po ito, ha. So normally, in the start of an uptrend, meron ka diyang low dito, followed by a high, and then this low, actually ito yung unang low, pero somehow it's the same, no? So itong low na to is higher than the previous low. So this one, it is characterized by a higher lows. Ayan, ito yung pangatlong low na somehow. Yan. No? These are all higher lows, and then the highs, no, is tumataas. Okay, you have higher highs. So ganun lang siya. So what does it say? It means that the price is increasing over this period of time. So, lagi siyang umaakyat. Okay? Kapag higher lows and higher highs ang ating nakikita sa chart. Okay? Alright. So, paano naman pag downtrend? Basically, kung kanina higher highs and higher lows, ito naman lower highs and lower lows. So, yan. So, mas bumababa ang mga lows natin.
Ito yung unang low actually, followed by this low, itong low na to, tapos itong low na yan na somehow nag-retest, tapos sinubukan ulit dito. Alright? And then for highs naman, ito yung naunang high, nasundan neto, thus forming that, tapos nasundan neto, thus forming the actual downtrend. And then ito na naman, magkaroon na naman ng lower high dyan, tapos another lower high over here. Okay? So, nakita po yung features. Ayun, paano po malaman unchanged na ang trend, coach? Ayun, very nice question. Balikan ko to kapag nasa chart na tayo, ha? Kasi marami kasing pwedeng magbigay sa atin ng signal ng pag-change ng trend. But usually, kapag nagpapalit na ng trend, dito na pumapasok yung may mga breakout. So, or break up or break out or breakdown, no? Kapag kasi usually yung in fact I will be showing you a tool later na maaari makatulong sa inyo to identify these, no? So, yeah, balikan ko to mamaya, Boss George, no? Paki-remind na lang ako kasi sa MT5 ko to magagawa. All right? Sige. Ayan. Next. All right. So next is sideways. So syempre, dahil nga dyan lang siya, nagre-retest lang, akyat baba, ito na yung ito yung favorite ng mga scalper friends natin kasi maraming opportunities na binabato. So sideways. By sideways, it just means that the price is neither going up nor going down. Technically, umaakyat baba, but somehow it stops at a certain range. It stops at a certain price level. So, tulad nito, sa case na to, dito sa ating example, dito sa price level na siya, humihinto at bumabalikwas. Ito naman, sa price level na to siya, humihinto at bumabalik. Okay? So, clear so far, yung sideways. Okay. Balikan natin yung question ni Boss George. Yan. So, okay. So, ano po ba ang trend natin ngayon? Mag-exercise po tayong konti at medyo unat-unat ng mga daliri. Ano po ba ang ating current trend? Paki-type na lang po sa ating chat. Unfortunately, naubos na po yung merch. Gusto ko sana mamigay ng mga t-shirt man na ni XS or what not. Pero, next Wow, year. thank you. Pwede na. Thank you, coach. Ayun, si Miss Ping. Sabi ni Madam, downtrend. Okay, ayun, downtrend. Sabi ni Boss Philip. T-shirt please. Ayun. So it seems na majority ng mga nagta-type sa ating mga attendees na nagsabing downtrend. Yes, you're right. It's a downtrend. No? So, pero siyempre, the overall trend is a downtrend. Yan. Tama kayo dyan. Pero, sabi nga nila, one can also argue na it can also be an uptrend dahil dito. Pero dalawa pa lang naman kasi. At hindi pa yan nare-reach tong price level na to. So, yeah, downtrend pa rin yan. Okay, very good. T-shirt po, smart. Kapag meron na po, bigyan ko si Coach na tapos sa kanya na lang singilin. Alright. Thank you, coach. Ayun, sige, next. Ito, I'm sure alam nyo na to. Ayun, so binalikan na niya, yung dating price level. So this is now, what? Ano po dapat ang minutes gamitin pag check? Actually, Boss George, mamaya papakita ko sa inyo, na kada time frame may makikita kayo dyan na magkakaibang trend kapag naglipat na tayo sa MT5. So, yeah. Alright? So, balikan ko rin to, and this is very related to your previous question. Okay. Don't forget me, Coach. Nauwi na doon sa t-shirt, nakalimutan na i-identify the time doon sa screen. Oh, ano na po trend natin? Grabe kayo. Ayun, uptrend. Very good. Yan, thank you. No? So, this is now an uptrend kasi obvious naman, packet na siya, na-break na tong dating mga lows. Somehow, it's now forming newer highs and higher lows. Right? Very good. Okay, ito naman po. Ano naman po ang trend natin dito?
Yan. Ano naman po ang trend natin dyan? Ranging. Sideways. Yan. Pare-pares lang po yan. It can be called sideways. Very good. Or ranging. Or consolidating. Or accumulating. Yan. Marami, no? Pero pare-parehas lang yan. Ito lang po kasi yun, ano? Ah, just to be ano lang din, just to be very just to give you an idea kasi definitely there will come a time na may ma-encounter po kayo na magkakaiba po ng ginagamit na terminologies, no? Depende na kung ano yung pinaniniwalaan na technical analysis or fundamentals ng mga tuturo sa inyo. Because some people will call this accumulation. Yan. Pag sinabi accumulation, nag-ICT yan. Yun, thank you. Nag-ICT or nag-SMC yan. Kapag ano yan, naked chart trader, kangaroo market, lalo na kung galing sa Australia yung nagturo o New Zealand, kangaroo market ang tawag nila dyan. Kapag naman yung mga normal, yung hindi nag-ICT, yan, tawag nila dyan, sideways, pwede ring ranging, yan, yung mga ekonomista, ranging, yan. So, yung trader, sideways, ayan. So, depende, no, kung sino nagturo sa inyo, pero it's practically the same thing. Alright? May nagtanong who is XS.com. Broker po tayo, sir. Ngayon. Alright, let's move on to charting tools. Ayan. So, syempre, so, doon sa in relation, no? Doon sa question ni Boss George kanina, well, there is a tool, no, that you can use to identify where the prices will stop moving and reverse in the opposite direction. And primarily, the most famous of all methods to do that is to use support and resistance, no? So, mag-start po muna tayo kay resistance. So, basically, resistance is a price ceiling. So, kapag dyan yung nandyan yung ating mga dulo, no, ng mga prices and somehow it stops and then the trend or the price reverses, yan na yun. So, that is where the price stops and reverses. Okay? So, yan. So, pag tumama, babalik. Or rather, yun yung ine-expect mo na price level where the market will go into and eventually reverse in the opposite direction. Ito yan. So, another term for resistance is price ceiling. Okay? So, kasi yan na yung mataas na yung presyo basically. So, if price is near resistance, rin, dito yung price. Yan, nandito. If it's near resistance, selling pressure is higher. Kasi basically, it's like saying na, oh, birds, mataas na yung presyo. Baka pwede na. Pwede tayo mag-sell. O, yan na yun. It's what it says. No? Yan lang yung gusto niya sabihin. So, ito yung price ceiling mo, yung guhit na yan. No? Ito yung resistance level. No? Tapos, ito ngayon yung ito ngayon yung current price. So, kumbaga, if it's nearer to your, resistance, that's price has a tendency to go down. Tendency ha, hindi yan 100%. Okay, may tanong dito interesting. How do we set up the resistance level, coach? Mamaya, I will show you. Pero, sige, pwede naman natin i-show ngayon somehow, no? Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses inattempt basagin or balikan ni market and exceed yung price level na ito. So, the more touches it has, the more accurate the resistance level is. Kung sa mga nag-ICT rito, sinasabi nila ay may liquidity dyan. Yan. Nandito ang pera ng mga tao, kaya somehow they're driving the price on the downside, pababa. Okay? Ayan, Boss Jeff, yun yung isang method, no? The more touches it has, the stronger that price level is. Okay? Tandaan natin, meron tayong tinatawag na 3-touch rule. Okay? Pag sinabing 3-touch rule, 3 attempts to break the price.
Ito, naka 4 attempts na. Ayan. Ito yung next attempt. Okay? So, those are the attempts. I hope I was able to address your question, Boss Jess. Ano? Yan. Pero pakita ulit natin siya mamaya sa MT5. Okay. Next is, meron naman, siyempre, kumbaga sa bahay, kung meron kang kisa, may bubong, meron kang sahig. So, this is yung tinatawag natin na price floor or support level. So, si support level naman, ito yung kabaligtaran lang nung kanina. No? So, basically, ang sinasabi lamang dito is that kung magsiset up kayo ng support is eventually, the logic is the sellers are pushing the price downward. However, the buyers came in and then pushed the price in the opposite direction. Yung mga buyer na overpower na ng mga buyers ang sellers which drove the price in the opposite direction. And kapag nasabi nating support level, hindi lang isang beses siya nangyari. Multiple times siyang binrake or sinubukang i-break. Okay? That's the price floor. It's a price where the buyers stop the sellers from overpowering them. So, yan na yun. Naintindihan pa po ba so far? Any questions? So, ayan. Ano kailangan naglagay ng tamang SL at TP? Ayun, ang isusunod natin. In the next slides, makikita niyo yan, Boss MC. Ano? Alright. So, as I said, no, katulad nung kanina, if you're going to put, say, for example, this is your current price, since you're near support, the buying pressure is high. Pero syempre, kung nandito na siya sa taas, ang buying pressure mo, mas mahina na. Okay? So, ganun lang siya. So, the nearer the price, your entry price is to the support, mas mataas ang buying pressure. Okay? Questions? Wala pa? Alright. Nakaka-boring yung topic ko, no? Bigla sila nila sa GC. Kailangan talaga may pamigay na t-shirt to, Boss Nars, para matuwa sila. Okay, kailangan ng t-shirt. Pero sige, don't worry, that's noted. No, hopefully we would be able to to get the supplier to send us some of the merch, and hopefully we can send them to Boss Nars, siya na Pwede bahala. naman lista na lang natin yung mga and then Pwede pwede naman. natin Ikaw na to maglista, follow. boss, para To follow. Oo. Ayun, no? May mga check drawing na si Madam Jen. Okay. Baka masaya siya doon sa sa announcement mo. Alright. So, delete ko lang po muna yung mga drawing. Ayan. Alright. So, ayun. This will enhance our Manara supporters. Actually, yes. Kasi very supportive naman. No? Pun intended. Very supportive naman sa inyong indicator sa Manara itong SNR levels. Okay? So, yan. Magandang pang filter ito. Okay. Sir, question. Sorry na pindot ko po. Okay lang po. Paki-type na lang po dyan, Madam Jen, while I explain this next slide. Okay. Alright. So, for support and resistance zones naman, syempre, ang price naman kasi, hindi naman talaga natin mamomonitor yan ng isang guhit lang. Masyadong mahina yun. Masyado tayo magiging particular sa isang price at somehow it will give you that chamba moment, no? Pero para may iwasan ng chamba, mas maganda na ang iyong pricing ginagawa mong zone. Like in this case, mapapansin natin, no? Kinain niya yung buong price na yan. It goes to show na somewhere in that area, the price was pushed downwards, no? So, mas maganda na gamitin natin is yung zone. Wait, ask ko lang po saan po right entry po dyan sa buy ko po. Above support.
above support, Madam Jen. Pero syempre, yun yung ano, strictly speaking, above support. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganon. At mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay? Right. Okay. So when you trade within the range, ito yung mga placements, no? So by ranging, ito nga, yung sinasabi natin na sideways, no? So ganyan na po mangyayari dyan. The idea is, if you want to buy, you buy at this level sa entry price. Yan. Bakit po dyan? Sir, bakit hindi dun sa saktong support level? Kapag ginawa po natin yon, paano kung hindi na siya umakyat at nagtuloy-tuloy na sa baba, nahulog na, tumulo na yung price. So this is your confirmation. Lagyan na lang magandang distansya. Just give it a good distance, no? Give it some breathing room. Dahil wala naman pong 100%. Yes. So, hintayin yung reaction. Tama. Tama po yan, Boss MC, no? Hintayin natin mag-react si market accordingly. Mahirap yung ina-anticipate natin masyado. Because ang ano natin kasi, ang rule kasi natin bilang mga trader is hindi naman talaga diktahan si market. One of the things, no? This is related do sa sinabi ni Boss Nars kanina. One of the things kasi that new traders are doing so bad at is they're trying to dictate the market. Unfortunately, kahit na ano po laki ng pera natin, kahit tayo pa yung anak ni Elon Musk ganyan o ni Carlos Slim, Bill Gates, di hamak po na mas mayaman pa rin ang market kumpara sa atin. So yung dineposit natin na $5,000 dyan, uubusin lang po ni market yan, kakadikta natin. So our role as traders is to just follow where the price will be going. And somehow anticipate kung saan po yung papunta si market. Hindi yung tayo magsabing hindi, downtrend na yan dahil sinabi ko. Hindi naman po ganon. Okay. Hindi po yan ganon. Dahil di hamak na mas mayaman ang mga ibang nagtitrade as malalaki lote nila kaysa sa afford natin. Okay? So, yan. So, malinaw po ba tayo doon? So, pwede po ba mga ako, itong mga attendees natin na hindi nila didiktahan yung market? Ayan. So, pa-type 1 na lang po kung kung nangangako kayong hindi nyo didiktahan ng market. Ayan. Ayan. Salamat po. Okay. So, dahil nga hindi natin madiktahan ng market, kailangan natin maglagay ng breathing room. Just to confirm. Sir, sayang naman kasi itong pips na to. Oh, ilang pila ka pips ni 1.56197 to 1.55950. Oh, daghan ka pips ni sir. Marami daw pips. Again, wag po nating diktahan. Kasi kapag yan tumulo sa baba, yung kinita mo sana, mapupunta rito sa pula. Ano yung pula? Yan, SL. Okay? So, at least naglagay siya ng SL. Alright? So, at least ito mabait. Naglagay ng SL. Medyo na-manage niya yung risk niya. No? So, ayun. At least, ayun. So, allow natin, no? Kaya ano natin gumalaw si market. Di baling medyo, hindi ka naman nalugi. Huwag tayo ma-FOMO, no? Hindi ka naman nalugi, basically, kasi wala ka naman na-enter na trade dito, di ba? Okay lang yan. Pahingahin natin siya. Padamayin na muna si market. O, nung dumama na, edi saka ka pumasok. Alright? Because, ito sinasabi mong na-miss out mo could lead to loss over here. Pero dahil nga na hinintay mo siya, so ito naman yung potential mo. Di ba? So, you just need to just weigh things accordingly. Alright? Okay. So, dahil dyan, clear na natin tong drawings. May questions po so far? Yan, may questions. Nasagot po ba yung tanong kung saan po mag-e-enter at potentially mag-e-exit? Yan. Sabi nagtanong kanina si Madam Jen. Ayan. Nasagot ba to, Madam Jen, ng iyong ang question? Ayan, baka hindi pa eh. Okay. So basically, no, kung magbabay, tandaan po natin, sabay po ito pwedeng gamitin, hindi po sa sale.
Alright? So, ang tanong, Sir, bakit kayo naglagay ng stop loss sa baba naman ng support? Yan. Siyempre, dahil nga market structure po ba ang tawag dyan? Market structure. Medyo related. Kapag in-explain ko market structure na, abutin tayo ng mga 10 minutes kasi leading up to it na medyo ano siya. Pero hindi po actually. Somehow yes, kasi ang pini-study natin kasi sa market structure is yung trend. Kapag nagkaroon ng break of structure, ibig sabihin meron ng possible signal for reversals. Yun, mga ganun. Kaya nga may break. So, yun. Ano po indicator na entry price yan, coach? Hindi po siya indicator. Ba, parang kilala ko si ma'am. Taga CDO ba kayo, ma'am, na nasa US ngayon? Nakakilala ko to. Sana. Anyway, so ano po indicator sa enterprise na yan? Ako lang po ang naglagay niyan. Guhit lang po yan, ma'am. At mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng guhit sa inyo mga MT5. Okay? So, okay, next. Ito pong take profit. Coach, bakit yung stop loss mo nga nasa baba? Ayun, dahil nga dito, pine-prevent natin na tamaan yung SL natin kapag siya ay nag-pullback. Ang totoo niya, may zone niya. Basagin tong ating support zone. Ayan. Hello? Okay po ba yung internet? Ayan, okay. So, ito yung support zone, no, na sinubukan niyang basagin. So, imagine kung nasa support level ko nilagay yung stop loss, di wala na-take out na ako di sa trade na yan. So, ang stop loss po ay usually nilalagay sa ilalim ng support level. Sir, connected ba gihapon ang crypto miner gold sa Forex? Medyo hindi ko gets yung ba't may miner doon. Baka mamaya ang ibig sabihin ni Madam Maricel, kung connected ba yung crypto sa gold sa Forex. Pwede. Kasi assets na correlated na tinatawag, no? So, pero yung miner ng crypto, somehow wala. Yung ginagawa ng mga mining activities ng crypto. Pero yung minero ng ginto, na rin. Kasi basically, they're just dealing based on the price, no, ng actual market price ng gold naman. Pero siyempre, kapag mas marami ang ginto sa market, although gold is a finite resource, siyempre, kapag mas maraming ginto na kumalat sa market, medyo bababa ng konti, no, ang price ng gold. Same goes for crypto. Pero kasi ang crypto, kadalasan, it's just a finite resource. Like si Bitcoin na 21 million lang meron. So, it's a finite resource. Merong preset number lang. And that's it. Okay? Alright. So, okay na po tayo doon sa stop loss kung bakit nasa ibaba siya ng support level. Yun. Patay po na lang po kung naintindihan kung bakit. Kung bakit nandyan siya. Kung bakit nasa ilalim siya dapat ng support. Okay, salamat po sa nagsi-type 1. Ngayon, meron din po tinasabi na concept na liquidity sweep sa mga nag-ICT. No? Pag sinabi liquidity sweep, yun yung parang hahanapin, no, yung stop loss mo, titamaan muna bago siya mag-move sa tamang direction. Well, nangyayari po yon. Kaya all the more na dapat ang stop loss distance mo ay medyo mas malayo dun sa support level. Hindi naman natin alam kung kailan mangyayari itong sweeping motion na yan. Kasi again, nobody knows. It's just the market reacting to orders. No? Alright? So, kaya igalaw natin siya sa labas pa. Alright, next, si TP naman, si take profit. Bakit ang take profit natin, sir, ay nasa ilalim ng resistance? Ba't hindi sa ibabaw? Okay. Yung take profit kasi, by logic, ito yung gusto mong price na tamaan. Okay. And tataas ang probability na tamaan ang take profit mo kung malapit siya sa iyong entry price.
Dahil kung nilabas natin yan, nandito sa taas ang ating take profit, ay floating profit ka. Yes, kaso dahil nga ilang beses siyang tinry, no, napuntahan, hindi naman dahil nga ilang beses siya nag-reverse. Ayan. So basically, itong pangarap natin na take profit sa labas ng resistance level, ay hindi naabot. Alright? So para mas maabot siya at mas malaki ang likelihood na talagang tamaan, ay ilagay mo dun sa ilalim ng resistance mo. Ideally, ang distansya ng iyong take profit sa iyong entry price would be, nakadepende no, sa risk management ninyo. So, kung naniniwala kayo dun sa tinatawag na risk-reward ratio, anything above 1:1, no, na risk-reward ratio is okay. Ano po ba yung 1:1? So magma-mathematics lang po tayo ng konti. So kung itong entry price to stop loss ay 50 pips, ang distansya dapat ng entry price to take profit is minimum 50 pips din. Minimum para 1:1 ka. Okay? So, paano kung mas viable to income under resistance level, coach? Tama po, Boss Noy. Tama ka doon. Mas viable kasi tinamaan na yung price na yun. Pinanggalingan na yan. So, mas tatamaan talaga siya. Okay? So, ngayon, sa sistemang to, itong distance na to, say 50 pips yan, ito, para lumalabas, twice siya. No? 2 beses. No? So, that's 50 times 2, that's 100 pips more or less. Sa ano lang natin, tansya lang po to, hindi po ito yung actual na nandyan, huwag yun na pong isubtract. Pero kung 50 pips ang distansya nito and this one is twice, no, as long, twice as far, no, so take profit natin against enterprise, so that is on a 1:2 risk reward ratio. Dahil ang risk mo is 50 lang. Ang reward mo is 100 pips. Alright? So, naintindihan po yung logic, ba't po ganyan yung placement ng ating take profit, stop loss, at entry price? Nagets na po? Ayun. Salamat, Boss Noy. Meron pa ba dyan na hindi pa medyo naguguluhan pa ang ganap? Yung naguguluhan po, pa-type po ng 5, yung naguguluhan pa. Naguguluhan, pwede po maguluhan, pa-type po ng 5, yung naguguluhan. Ayun. Okay, sige. O, bigay pa tayo ng isa pang example, no? Para sa mga naguguluhan pa. Ayun, sige. Alright. So, syempre, kapag nag-sell ka, pa ganyan naman. Ayan. So, binaligtad lang natin. So, somehow, sa unang try, no? Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na may tendency magkaroon ng liquidity sweep ng mga ICT, SMC people natin dyan, no? Yung mga nag-research na ng advanced topics, nangyayari talaga yan. Okay? So, but syempre, on other instances, once na lang naman siya nangyari, pero tignan mo naman, no? Dito ka lang naman nadali, pero ito mo rito, another one, another try, ito, another one. Di ba? Ang dami mo opportunity. Ah, ayun. So, di ba? So, somehow, kikita natin, if you want to sell, always, no, sell just below your resistance. Put your stop loss above your resistance, and then take your take profit above your support level. Bakit above support? Again, mas viable mag-profit dyan. May recording po ba ito? Ni-record to ni Boss Nars, so hopefully you can get a copy of this one. Alright? So, ayan siya. So, papansin ninyo, ito yung distance mo, no, ng entry and stop loss. So, sabihin na natin 50 pips ulit yan. So, ito, this is more than double, I think, no? Or double. So, that's like 2x. So, this is again, 1:2 RR, risk-reward ratio. Okay? Naintindihan po ba so far? Na-capture po ba? Yung mga nag-5 po kanina na medyo naguguluhan, nag-improve na po ba yung understanding? Ayan. Ayun, maraming salamat po for your kind words. And then I think after this one, mapupunta na tayo sa MT5. Ay, hindi. Meron pa yung natirang slides.
So, yan. Okay? Alright. So, syempre, hindi naman lahat ng range ay lahat ng trend ay ranging. Meron din niyang breakouts. Alright? Katulad nung nanalo si Donald Trump, ang daming breakout at breakdown na nangyari nung mga panahon na yon. So, di po na recorded for absolute reference. I think meron to, Boss Jeff, just approach no, si Coach Nars para ibigay sa inyo yung recording. Alright. So, remember, no, kapag nag-trade tayo ng breakout, just ensure lang, no, tandaan natin na yung dating support ay nagiging resistance in the future. Bakit? Kasi nga naman, we all know na mayroong pera diyan or rather mayroong buying pressure diyan sa dating support. Kapag sinabi buying pressure, mayroong naka-trade or naiwan na trade diyan. May pera diyan. And eventually, kaya siya tinawag na resistance is because somebody's trading here. And eventually, there will come a time or some point in time na babalikan siya ng market. At kapag binalikan, sinundo ulit itong price level na to, ayun, naging resistance na siya. And somehow, either bababa na siya ulit or possibly mag-break out na siya paakyat. Okay? So, yan lang po yung ating dapat tandaan kapag breakouts na po ang pinag-uusapan. Alright. So, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay meron talagang breakout. Meron din namang false, no? Parang eyelashes lang yan. May false eyelashes, di ba? Hindi lahat yan totoo. Joke lang. Okay. So, again, so when price appears to break, syempre, syempre, it doesn't mean automatically na ano yan, talaga magbe-break siya. Ano? There are instances na hindi talaga natin na-confirm na magtutuloy-tuloy, pero papansin nyo, babalik at babalik pa rin. Alright? So, ito may tanong si Boss Wawi. Which is best po ba? Wait for pullback or entry as it breaks the structure? For me, mahilig po ako sa pullback. Mahilig po ako sa pullback play. So, kung naiwanan na ako, okay lang. Move on dun sa next trade. Dahil minsan, kakasabay natin dun sa, dun sa structure, no? Kakasabay natin, kita natin, nag-break na. Ay, kaso medyo lipas na. Hintay ba ako ng pullback? Ako usually naghintay ako ng pullback. This is just a personal, Again, this is for educational purposes only, but that's what I do. I always wait for pullbacks. Okay? That's just on a personal level. Kung ayaw nyo, gusto nyo talaga mag-execute as is where is, by all means, go ahead. Ayan. Alright? Kanya-kanya naman. Pero, yun nga. Kasi ito nga ito yung kagandahan sa technical analysis, no? Walang mali sa technical analysis. Bakit? Kasi syempre, kanya-kanya tayong tingin sa chart. Yun naman yun. Pero with experience, no? With experience and practice, no? Mag-iisa yung tingin natin. You will be surprised, no? Since ito, kagandahan sa inyo kasi, you have a very solid community and a very supportive, network of people with you. Eventually, magiging isang tingin nyo niyan. Lalo na kung nag-share kayo ng analysis ninyo sa mga GC ninyo and all that, no? I'm sure there will come a time na mag-iisa kayo ng analysis. Pero right now, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, medyo subjective pa siya. You might not be looking at it in a certain, in a method similar to what one person is telling you. No? May tendency talagang ganon. Very subjective. Magiging sobrang subjective niya talaga. So, yun lang yung magiging ko sa inyo. Pero eventually, mag-iisa yan. Naniwala kayo. Lalo na yung mga napagdaanan ninyo na mga trades. Okay. Mag-activity lang tayong konti. Para sa mga ating attendees, I'd like to know, what are you gonna do at this price? Are you going to buy or are you gonna sell? So, pa-type 1 po ng mga buyers at pa-type 2 kung kayo ay mag-sell. Diyan po sa ating chat box. Oh, mag-sell daw si Boss MC, Boss Alvin, Boss Jess, Madam Ping, Shala ay mag-sell, mag-buy si Boss Giovanni. Okay.
Okay, wait lang. Bago ko sagutin yon. Sabi ni Boss Vicente Coronel, wala bang kinalaman si broker sa movement sa forex market? Malapit na sana mag-TP but biglang nag-iba kulay. Napatawa ko, Kote. Salamat for sharing your expertise to us newbies. Alright, Sir Vicente, no? Um, very controversial topic ito, no? Pero since part ako ng brokerage, medyo naka-record yata to, Boss Nurse. I-post mo na yung recording. Pwede ba? Pwede ba mag-post muna ng recording? Pwede ba yun? I think so. I think pwede. Post muna natin recording. Mukha akong bias Wait, eh. wait. Nang... Alright, so nagbalik na po tayo. Balikan natin ngayon, no, itong ating presentation material. And it seems na marami sa atin na gusto mag-sell, though meron mga gusto mag-buy. Alright, so ngayon pa lang, nakita nyo na, no, na somehow, sa side ng brokerage, pwede ma-match-match natin yung mga orders na yan. Meron mga nag-order ng buy, meron nag-order ng sell. Let's see kung ano nangyari. Okay. So somehow, bumagsak ng konti, but then umakyat. At yan na po yung current price. So ano na po ang gagawin ninyo? Type 1 to buy, type 2 to sell. Ito na po ang price. Okay. 1 and 2 lang po. Yan. Ayun. Mas gusto nila mag-type ng buong salitang buy. Ayun. Si Boss Star. Yan. Okay. May nag-sell. Si Madam Shelo. Coach, paano mo malaman kung i-book or b-book ang broker? Sinagot ko na kanina, si Boss Stars na lang ang magsabi, recorded na. Ayaw ito ng dito. Yon, sell, sell, buy. Okay, sige, tignan po natin, no? Kung ano naging resulta. In 3, 2, 1, boom. Akyat. Buy kasi may breakout. Ayun. So, hindi po pala false, no? Yung breakout na yon. Alright. So, para po sa kaalaman ng lahat, yung mga guhit na nakikita nyo dyan, pampagulo lang po yan. Hindi po talaga yan yung support and resistance. Pampagulo lang yan. Huwag dyan na pong gawing guide yan. So, sinasanay ko na lang kayo kapag dumating kayo sa point na magrami na kayo indicator na pinaglalagay sa chart ninyo na ang gulo-gulo na. Ayan. Okay. Alright. So, okay. So, ito na po yung price. Meron kang very powerful na candle ngayon na tumama dito sa price na to. So, ano pa po ang gagawin natin? Are you going to buy or are you going to sell? So, 1 and 2 lang po. 1 for buy, 2 to sell. Ayun, sell. Alright. Daming sellers. Uy, masyado na raw mataas. Okay, may mga buyers. Ayun, nag-sell. May nag-buy. Si Boss Noy. May nag-sell daw. Alright. Okay, subukan natin. Alright, let's go. In 3, 2, 1. Okay. Depending on the next 2 to 3 candles. Wait. Okay, yun yung magandang ano. Yun yung magandang sagot. Wait. Alright. Dapat pala may number 3. Wait. Okay, sige. Okay, so yung next 2 to 3 candles, ayun po ang sinabi. Tapos yun po makyat. So sa mga buyers, congrats. Okay. So, ito na ngayon yung price. So, ano na po ang gagawin natin? So, wait for confirmation na. Tama naman, no? Na maganda mag-wait for confirmation. But somehow, ito na po yung candle natin. Wait for retest. Okay, confirmation daw si Madam Ping. Ayun, may mga nahawa na. Wait for confirmation. Para palang COVID to. Okay. Sige. Okay, let's see. Alright. Okay, in 3, 2, ang dami nang hindi sumagot. Nag-hesitate na. Huwag kayo mag-alala. Walang totoong pera dyan. Tigil muna. 3 beses na dito ako. Okay, sige. Let's see, no? Alright. Ayun. So, naging bullish lalo, no? At somehow, nag-double tap na sa taas. Alright. And ngayon, meron na naman break, no? Ay, somehow, it's at support. Okay. Okay. So what are you going to do? Magsisell na? Okay. Press 1 or 2 or 3. 3 to wait, 2 to sell, 1 to buy. Okay. Bibili pa daw si Madam Star. Okay. Sige. Sell na daw. Sell. Okay. May mga buyers pa rin. Alright. Ayan. Napapansin ninyo magkakaiba kayo ng tingin sa market?
Yan. Look for M1 momentum. Daily chart to, boss. Walang relevance yung M1 momentum. Masyado nang malayo. Okay. So, daily chart po pala ito, ha? So, just be mindful lang. Okay. So, basically, wait, no? May mga wait. Alright. Sige, tingnan natin. So, sa mga sellers, congratulations. Ayun, pababa na yung candle, sabi ni Boss Jade Balakod. Alright. So, ayun na nga. Bababa na yung candle. Based on candle sell. Ayun, sabi ni Sir Jaime. Ayun, na SL na. Ayun, TP. Yun, congratulations, Miss Jedeline, no? Thank you. Lahat mo ka na itatama mo na. Alright. Meron pang isa. So, ano pong gagawin natin ngayon dito? Ito po yung current price. So, what are you gonna do? Are you going to buy or are you going to sell or you're gonna wait? 1, 2, 3 lang po. Ayun, bibili na si Boss Giovanni. Uy, bibili na si Boss Wawi. Ayan, okay. Wait for pullback to sell again. Pwede. Uy, Tagaliloan. Uy, nice. Boss Eugene. Alright. Okay, ang dami nagsisell. Alright, puro sell, ah. Sige, tingnan natin. Boom. Yan yung nangyari. Alright. So, basically, no, para sa ano, I think si Boss Wawi is nag-ICT-SMC, no? So, ayun. So, basically, retest ang nangyari. Ayun. Wow, TP ulit si Boss Jedeline. Congrats. Alright. So, ayan. So, ano nang gagawin nyo ngayon? Ito na yung candle. So, kung kayo ay believer, no, ng candlestick pattern, so mukhang tweezer top to at piercing, dark cloud cover, no? So, magsasell na daw si Boss Wawi. Okay, 1, 2, and 3 lang. Sell or buy or wait. Anong gagawin natin? Uy, may magbabay na. Isang seller. Ayun, iyak. Ayun, mga seller. Okay, daming sell, ah. Ayun. Ayun, alright. Sige nga, tingnan natin. Boom. Ayun, nag-sell. Congrats. Ayun. Ang daming kumita, ah. Wait for another candle. Si Madam Ping. Ayun. Alright. Congrats. Ang dami nag-sell. Burger again. Actually, yeah, burger again. Kasi daily chart yan. So, hindi lang siya burger. Hindi lang burger yan. Baka pang ano na yan. Ilang pips ba to? 40618, 37115. Burger nga. Ayan o. Sa 0.01, makakabili ka na ng ano, makakabili ka na ng phone. Quick sir kasi $20 lang. Ah, okay. So, yan. So, nakita nyo na, no? Kung na sobrang subjective talaga ng pricing at wala talaga makakaalam kung saan talaga mapunta ang prices. No? So, we have to surrender ourselves to that fact. However, meron tayong tinatawag na discretion. Kaya ang tawag sa kanya is discretionary trading. So, what we can do is to just control our emotions and of course, follow the trend lalo na kapag ito ay malakas. Okay? So, yeah, ay closing remarks na kaagad. Malipat na tayo ngayon sa actual chart. Allow me to share yung ating chart. Ayun. Kita po ba yung chart natin? Hello? Nawala ba ako? Hindi, may gumagalaw pa. Ayun. Okay, loud and clear. Ayun, salamat, Boss Nars. Ayun. So basically, no, this is Euro USD on a daily chart. So kita naman natin kung nasaan, no, yung price natin. So definitely, ano po ba na-observe natin? So paano ba tayo mag-technical analysis? So let's just limit our discussion to price action. Price action and paano ba? Price action and trends at saan yung SNR levels and what you're supposed to do at this time.
Okay? So, given this scenario, napansin naman natin na meron pa ring strong na bias to downtrend. Okay? Sabi ni Miss Annabel, magsisell daw siya. Yun. So, yeah, I think tama no. Okay naman, logical no na mag-sell siya. Kaso, saan ka magsisell? Alright. So, there comes the concern. Okay, currently, meron tayong clear na downtrend. Ayan, pag in alt 3, ang baligtad pala, alt 3, yung line chart, no? So, kitang-kita naman na downtrend siya. Ngayon, para sa mga contrarian trader, yan, to, sabi, possible buy sir since may higher low. Pwede naman, may higher low dito, kaso for me, bitin pa siya. Bakit? Ito kasi panggagalingan mong low, ito yung next higher low, wala pa ako nakukuha ang higher high na kasunod. Yun yung concern ko dito, Boss Wawi. No? So, tara, drawing natin. So, basically, ang nakikita ko dyan is, ito kasi unang high. So, ito yung high mo. Okay? Basically yan. Dalawa pa lang, no? Medyo bitin pa ako. Pero, yung iba naman, ito yung low niya. Somehow, pwede mo hindi i-count. Actually, significant kasi ito eh. Dito nag-reverse eh. Mas dito, sige. Yeah. Medyo nagwe-wedge. So, kung kayo ay believer no, ng wedge pattern, so somehow nagwe-wedge siya. It's approaching the upside, no? Pwedeng ma-break yan. Pwedeng ganon. Pero syempre, kung mag-apply ka naman ng support and resistance, ang tingin ko dyan, again, subjective po Again, dito na mapasok yung sinasabi natin na very subjective ang pag-set up ng very subjective no ang pag-set up ng support and resistance levels. And in this case, para sa akin, ito yung resistance ko. Ang layo naman ng ito kasi significant price eh. Sige, yung support natin is ito. Wala eh. Yan lang talaga. So, ito yung support mo, support and resistance zone mo. Nasa gitna ka na. So, basically, wala tayong gagawin. Nasa gitna na eh. So, paano ang mga possible trading scenarios mo? Pwede ka mag-sell dito. Kung nag-pullback siya dyan, pwede ka mag-sell. Bakit ka mag-sell? Kasi ang bias pa rin naman overall is downtrend. 'Di ba? Kita po natin. Ay, hindi pala nakatulong na puti ito, no? Wait lang. Punta natin ang kulay. Gawin natin orange. Yan. Ito naman, din natin yan. Okay, di nakatulong na puti siya kanina. Alright, so saan ko maglalagay? Ayan, possible buy yan sir kasi may low na yun. Pwede mong gawin yon actually. Kaso ako kasi, again, this is my personal preference. At tinitignan ko kasi dyan, hindi kasi ako contrarian trader. Ano po ba ibig sabihin ng contrarian trader? Yung babaligtarin ko yung overall bias. Ito kasi yung bias eh. Di ba downtrend siya? On a longer perspective. Downtrend siya. Bakit ko siya kukontrahin? That is my logic ha. However, kung if you gusto nyo na medyo scalp hindi naman scalp, no? Pero short term, dahil nga expect natin na babalik siya dito sa price na to, pwede naman. Kung hindi kayo kung contrarian kayo, pwede naman. Or kung lahat na makikita nyo available na positions, pwede naman. Pwede naman na kayo mag-buy. Actually, ito, ayan, no? This is a buying signal, no? Nung nag-umakit na siyang ganyan. If you're a believer of chart patterns, no? This is a buy signal. It gives you a buy signal of about 76.5 pips. Pwede na. Pero syempre, nakalipas na yon. Ang totoo na lang yan is mula dito hanggang dyan. Which is, nasa gitna ka na. And I don't recommend transacting right now kasi nasa gitna ka na ng major price levels. So, kasi kapag ginawa mo yan,
imagine, yung potential profit mo is eto lang, which is about 40 points more or less, 40 pips rather. Tapos ang SL mo, assuming i-observe mo na nasa baba ka ng support level is possibly dito or dito, kung or gusto mo doon pa, no? Ang layo ng SL mo. Okay, so assuming na ang nakikita mo na support is ito lang. Okay lang naman, no? Na dyan lang yung support mo. Tama, sugo pa dyan. Gusto mo i-fine tune. Ayan, ito yung nakikita mo support. Walang problema. Andito ka ngayon. Ito yung current price mo. So feeling mo ang support ang selling anong SL mo is nandito. Nakikita nyo ba kung ilang points siya? 1,050 points or 105 pips. Okay? 105 pips po yung SL natin. Assuming i-observe mo yung proper na pag-set up ng SL. And you only stand to gain 39.40 pips. Would that be a logical trade para sa inyo? Ayan, pakisagot na lang po. Pa-type 1 kung yes or pa-type 2 kung hindi. Mas marami po kayong i-risk kaysa dun sa i-gain. Sir Carlo, Yes, boss. yes, si Giovanni po ito. Yes, May boss. tanong lang ako. Sige, Sa boss, go. trading, di ba sabi nyo is usually 1 minute lang yung pinakahihintay natin na yung parang gap. Tama ba ako? 1 minute? Oo. Huh? I mean, Wait lang. Ano yun, boss? sorry. Sorry. Ah, ah. Karoon lang ng misunderstanding nun. Yung pagte-trade, sa buy and hold, usually gano'n nyo po yung gano'n po katagal nyo tawag doon, Hino-hold uh, yung trade? o yung possible minimum time or duration na na i-hold yung stock sa buy and hold naman. Depende. Depende sa time frame na gusto ko mag-trade. Kasi like in this case, nasa daily chart ako. Let's put it to perspective, no? I'm using the daily chart right now. Kasi ako, personally, dito komportable mag-trade sa daily chart. Bakit? Kasi unlike most of us, no? I mean, I'm not sure, no? I mean, I'm just assuming na karamihan sa ating mga kasama, or rather, yung mga nagtitrade sa lower time frame, mas marami silang oras tumingin ng chart kaysa sa akin. O kasi hindi. Kasi syempre, I also have other things to do. Pero Pero, sir, sa beginners mm, po, what do you think? beginners, mas maganda nga niyan, hindi kayo mag-scalp eh. Ako, that's just a personal take. Kasi ako, when I was scalping as a beginner, mas lalo ko na-realize, mas lalo ko natatalo. Kasi, like, sige, tingnan natin, no? Ayan, katulad nito. If you're presented with this one, talagang, uy, ano na, may uptrend na, ganyan. Di ba ibang-iba sinasabi ng 1 minute chart kaysa doon sa longer term chart? Pansin nyo? This is a longer term chart. So, kaya kapag maaaningin ko yung sarili ko, titingin ako ng M1 chart na ganyan, tapos ang potential profit targets ko lang is what? Sabihin na natin sell, no? Kasi ito, mukhang support na, resistance na. Sabihin na natin attack, ayun na, bilis pa gumana. Sige, sabihin natin tama, na mag-sell ako, tapos ang next significant price level is ito. So, ang kikitain ko dyan, 6 pips. Happy kayo sa 6 pips. So, kung naka one lot kayo, basically that's just what? $6. Tapos ang ni-risk mo sa one lot ay 100,000 divided by leverage na natin na 1,2,000. So, mga $50 ang ni-risk mo. 'Di ba? So, imagine, nag-risk ka ng mga $50 para sa what? 7 pips na gain. Kaya hindi ako fan ng scalping na. When I was starting, yes. Sarap mag-scalp. Kasi ngayon pa lang, may nakikita na akong price level. Mukhang aakyat na kasi ito, lakas na ito, hindi nakyat to. Di ba?
Pero pag Oo. napunta ka na sa longer time frame, so andito kasi yung bias, nasa higher time frame, wala sa lower. Alright? So I hope that I answered your question, boss, no? So, ayun. So kung gaano katagal mag-hold, yun, para masagot na natin yung actual question ni bossing, nakadepende kung anong trade natin. Say for example, dito tayo sa baba, andyan. Hintayin natin na gamit yung TP. Kung hindi man, may SL ka naman sa baba. That's it. Trade and forget ka pa. Kasi kaya rin ako boss nagpalit ng strategy ng style ng trading. Kasi naisip ko, kaya nga ako nagtitrade in the first place is para bigyan ng sarili ko ng oras para magano, para ma-enjoy ko yung fruits ng trading ko. You get what I mean? Kasi kung mag-scalp ako maghapon, titingin ako sa M1 chart, mababaliw talaga ako. Kasi alam niyo yung sa ano, yung tinatawag na red car theory. Ayan, magkwento muna ako ng konti, boss ha. Kasi Boss Giovanni ganito. And of course, to everybody, no? Ang red car theory kasi ganito. Let's say, ngayong araw na to na lumabas kayo, no? I'm sure nakakita kayo ng red car. Tama. Nakita ba kayo ng pulang kotse ngayong araw na to? Maliban sa minamaneho nyo, ha? Okay, meron, di ba? Kaya lang, masasabi nyo ba sa akin ngayon kung ilan yung red car na yon? Right now, can you count specifically kung ilan yung red car na nakita nyo ngayong araw na to sa daan na umaandar kasabay ninyo? Siyempre hindi, di ba? Pero the moment na binigyan kita ng incentive sa kada red car na makikita mo sa kalsada, kahit hindi talaga pula yung sasakyan, bibilangin nyo. Kulay plum pala, yung para medyo purple na pula. Kulay maroon pala. Kulay orange na alanganing red. Bibilangin ninyo kasi meron na kayong incentive na natatanggap. Tama? Naintindihan? Okay. So, dahil doon, lahat pula na sa paningin. Oo. Dahil ganyan din sa trading kasi. So, assuming, dahil meron ka ng awareness of opportunity, salamat po, Boss Green, no? Aware ka na merong opportunity. At dahil dinadalasan mo ang pagtingin mo sa chart, kahit wala namang kasi talagang setup, maiisip mong meron. Makikita mong meron. Kasi because somehow, somewhere, kumita ka doon sa ginawa mo na paghahanap ng red card na yon, case in point, trading position. Ayun. Nakuha ninyo. Kaya the moment na uubusin mo yung panahon mong tingin-tingin ka ng chart na ganyan, mabaliw ka talaga. Mabuang ka talaga dyan, sir. Kasi kahit walang posisyon, ayan, katulad niyan, di ba sinabi natin, ang bias nga ng M1 is buy. O, tignan mo, ayan, ang bigat na nung pasel. Sige. Di ba? Nagsasalita lang tayo dito. Hindi naman tayo nangangaral na nagbibigay lang tayo ng insights. Pero, ayan, tignan mo, bumabagsak, tumutulo na siya. So, di ba? So, ganun kasi talaga, no? We just, sometimes we just need to be, paano ba? We need to be very conscious, no, of ourselves. At saka wag nating kalimutan why we are trying to do trading in the first place. Hindi palugi, di ba? Wag tayo mag-trade ng palugi. So, wag nating kontrahin ng ayan. Yun nga. The trend, sabi ko nga always, no, the trend is your friend until the end where it bends. Yun. Saan natin mas makikita yung trend? Hindi ba sa higher time frame? Uh, di ba? So, ayun, back to psychology. Yes, kasi at the end of the day, no, kung nagsisimula pa lang tayo sa trading, psychology talaga ang ating ang ating tawag dito. Psychology kasi talaga ang pinaka groundwork at foundation ng isang nagsisimulang trader. But when you move forward, no, pagdating na doon sa strategy na at somehow na-develop mo na yung skills mo sa pagtitrade mo, sa experience mo, may it be on a demo or a live account, doon na mapapalitan, no, yung kumbaga para may bilog, no, drawing natin kasi medyo mahirap mag-explain na walang drawing eh. Ayan. So kapag nagsisimula ka, ang itsura ng ano mo, ng pie chart ng buhay mo ganito. Ito yung psychology. Yan, psychology yan. Ito, risk management.
Ito psychology. Ito yung iyong skills. Okay? Alright? Pag nagsisimula, sa pang newbie yan, kapag may experience na kayo, mag-iiba na yan. Ganito na itsura niyan. Wala ka nang puwang sa psychology. Bakit? Kasi ito na siya. Ito na yung RM mo. Ito na yung skills mo. Bakit? Kasi automatic na sa utak mo, whether may sakit ka, masaya ka, malungkot ka, naipag-break ang jowa mo pala si ano pangalan ng taga-Tagum, si yung artista, si Maris Racal, jowa mo pala si Maris Racal, di ba? So, tapos niloko ko pala sa isang foreign sounding name na artista. Di ba? Ganon. Mag-iiba na. Kasi automatic na sa'yo yung skills. Nag-gain mo na yung skills through experience. Napunta ka na doon. Nagpalit na yung paradigm. Galing ka na dito, nag-move ka na dito sa ganyan na lang ang gagawin mo. Risk and money management at yung skills andyan na. Given na siya. Okay? Ako, I'm just assuming no, na bago yung karamihan sa mga nandito. Kaya napansin nyo, sobrang basic ng topic. At least, pasensya na, no, sa iba nag-expect na talagang sobrang high-end ng topic natin na duguan ng brain cells. Pero, coming in, ang pinangako ko naman kila Boss Stars, of course, kila Boss Edsel, no, kapag nagbibigay tayo ng lectures, gusto natin ibigay yung perspective na tama. Kasi kung gusto nating baliwin na sarili natin sa lower time frame like, ayan no, nakakabaliw talaga yan, ayun no, lakas maka-FOMO, pwede pa kaya ako umakyat? Akit pa to eh, baka naman pwede pa akong sumama dyan. Sige, try nyo ngayon sa demo. Kung umakyat kayo ngayon at makikita yung sinasabi ko. So, ayun. Alright? So, when you do technical analysis, I would suggest go for higher time frames for your bias, no. Okay? Boss Giovanni, pasensya ka na. Nakita ko tong question mo. Balikan lang kita kasi may mga nag-question din in the middle. All right. So, wait lang. Tingnan ko ulit. Ayun, if you are on H1 or H4, Boss Carlo, sabi ni Boss Noy, ah may change may change ka maka-analyze ng ah, hindi ko gets. Change ka maka-analyze ng matagal. H4. Basically, kapag zoom out natin ng H4, ganun pa rin naman ang bias na binibigay. So, naka-zoom in lang masyado yung mga nagsimula sa letter M. Pero, ayun, no, kitang-kita natin long-term bias. So, ayan, no. Sa pababa, ang current bias talaga. So, kahit sa H4, H1, zoom out natin sa H1, parehas din ang bias na binibigay. So, ayun. So, I would rather ensure na tama ang bias ko bago ako pumasok at hindi ako magte-trade ng contrarian. Yan ang ibig sabihin contrarian trade. Ito bias, so pababa lahat. Nag-range lang dito, matik ba na bababa. So I'd rather wait for this price to come near resistance, pullback play ako dyan. Diyan ako magsisell. Or assuming basagin niya tong price level na to at wag-establish siya ng higher high dyan. At wag-establish siya ng higher high dito. Well, it would seem na mukhang tama na, no? Na bullish na yung magiging chart. However, kahit mag-set up pa siya dyan ng isa pa dito, kulang pa rin as an ingredient. Kasi pang ilan pa lang na retest yun. Pangatlo pa lang. Baka mag-sell pa rin ako ulit. Alright? So, at least that's how I see it. Again, that's just my strategy. You have yours. Okay? I'm just suggesting. Alright. Sabi ni Boss Joshua, ano po yung pips? Yung pips po, this is the distance between price points. Yan.
Distance po yan, yung minimeasure ng pips. Yan. Sabi ni Madam LJ, oh yeah, gets, you really have to wait and look for the right opportunity. Tama, Madam LJ, no? Kasi, yun nga, marami talagang signal na ibabato kung sa signal-signal lang, di ba? Pero yung signal ba is working in favor of the price or of the bias or not? Okay. Pwede po ba mag-multi-time frame? Pwede naman. Nasa inyo. Nasa inyo yun. Yes, red card theory, law of attraction din. Yes po, boss Noy, tama yun. Awareness of opportunity, pula lahat sa paningin ko. Every year concept about trading stocks. Permission to leave po. Ay, sige po, Madam Irma, pasensya na po kung medyo matagal. Alright. Pasensya na late ako. I just want to know kung natakil yung ba this question, how do you choose when, where, and when to buy? Yes po, Boss Giovanni, no? So ideally, in this setup, if this is your SNR levels, yung orange being your resistance, no? While yung blue, ito yung support. So kung bilangin yun eh. So basically, you buy near support. Assuming, no, na gusto yung bumili talaga, no? You buy near support. Slightly above it, mga dito. Yan. But if you're going to sell, you sell below resistance. Itong below nito orange box na yan. So, you sell like that. Yun lang naman siya. 1 hour time frame po, favorite ko, sabi ni Madam Annabel. Yes, maganda rin ang 1 hour time frame. Pero para sa akin, pang scalp plan to eh. This is a scalping time frame for me. Medyo short term sa akin ang H1. Ayan, kita nyo naman, no? Somehow, sa pool naman ng price levels. So, yeah. Pwede naman, Madam Annabel, especially if you're day trading, no? Like intraday, pwede to. Pwede ang H1. Chance noted po, do not trade against the trend. Yes po, ako lang po yun ha, pero pwede kayo magpaka-contrarian, no? Wala namang kaso. Sabi ni Boss Wawi, usually po yung experience ng touches mostly nag-iiba yung trend. Usually sa pang-apat. Kung sa pangatlo pa lang, usually sa pang-apat na touches, no? For me to consider na part na siya ng SNR ko. So, kasi the more touches it has, the more money it is, no? Ayan, total, I think, taga-ICT SMC ka na, Boss Wawi. So, the more touches it produces doon sa price levels na binigay natin, mas strong siya. Okay, kasi may liquidity doon. Okay, sorry po. Ano po yung bias? Sabi ni... Hindi ko kaya masabi. Okay. Alright. Yung bias po, basically, kapag sinabing bias, ah yun yung fino-form natin na parang natin, kumbaga parang judgment call. In this case, ang technical bias, kasi technical analysis ang ginawa natin, no? Ang technical bias na tinutukoy natin would be etong trend natin. And clearly, para sa akin, I'm not sure kung pares tayo na nakikita, downtrend kasi siya. Ang bigat ng downtrend natin sa daily time frame. So, yun yung bias para sa akin. Yun po yung bias na tinutukoy ko. Kaya, ang technical bias natin ngayon is downtrend. Sabi ni Boss Jamil, leave muna ako, nakihitch lang saglit, maganda na sana. Sige po, may recording naman para sa inyo. Sabi ni Miss Queenie, ano po ang time frame na gamit mo? Daily po. Sabi ni Boss Jess, okay lang ba kahit na maliit lang ang capital pag mag-daily? Oo naman, boss. Pwede naman. Pwede naman kayo mag-cent account kung sakaling maliit talaga yung kapital natin. Ano po bang kapital ang iniisip natin? Lalo na kung nagpa-practice pa lang naman talaga at gusto lang talaga makakuha ng skills. Kasi nakadepende naman kasi yung capital ninyo sa goals na gusto niyo gawin. Alright. Nalito na ako. Sa kayo nalito, ma'am. Alright. Sabi ni Boss Noy, bias boss is the trending bullish very sideways. Tama ba, Boss Carl? Tama po, Boss Noy. Okay, starting cap to 200 USD lang po. Pwede yan. Pwede yan sa longer time frame. Kahit gumamit kayo ng cent account, walang kaso. Kahit cent account lang gamitin nyo, pwede. 200 USD mo, magiging 20,000 US cents yan. So kahit mag-trade kayo din ng 0.5 lots, pwede.
Or kung gusto niyo talaga sa standard, ideally, kung standard, tapos nasa, kunwari, gagayahin niyo yung magde-daily time frame, daily chart trading kayo, basically, ano yan, ah, 1,000 minimum, $1,000, no? Sa 1,2,000 na leverage. Okay na yun. Alright. Sakay na lito, Madam Queenie, para masagot natin. Okay? So, somehow okay na po ba na nakikita na natin yung gusto nating explain? Na ay best time when to look at the chart sa adlaw or best day or scenario when to look at the chart. Okay. So, Madam LJ, ganito siya, no? Kapag titingin kasi tayo ng chart, hindi lang isa ang titingnan natin. So, in this case, si Euro USD, di ba? Ito lang kasi tinitingnan natin ngayon. But, nosebleed pa, sir. Ay, ma'am. Sige, ma'am. Balikan ka namin. Anyway, marami naman tong webinar na to. Kulitin nyo na lang si Boss Nars kasi pagin siya mag-organize lagi. Okay. And I'm sure, after nila Boss Nars, kasi magkakaroon sila ng specialty lessons. So, I'm sure mas mabibigyan na naman ng pansin sa upcoming webinars yung part na yan. Coach, paano mag-setup na rectangular chart? Balikan ko lang muna si Madam LJ, ha? Okay. So, Madam LJ, ganito siya. Usually, ang short answer would be during times na nagkakaroon ng crossover, yung mga before magkaroon ng crossover ang mga tawag dito, ang mga sessions. No, ano yung sinasabi ko? Wait lang. Saan na yun? Saan na yun? Wait lang, ha? Ay, ba't ayaw? Wala, di nag-appear. Natopak yung indicator ko. So anyway, so mangyayari dyan, kapag meron kayong kapag aware kayo kung anong oras nagkakaroon ng overlap between sessions. Like for example, para sa mga nasa Pilipinas, no, anong oras ba magsasara ang Australian session at saka anong oras magbubukas ang European session? Mga alas 2 ng hapon, alas 3. Depende kung daylight saving time or hindi. So, mga 1 o'clock PM, maganda nang tumingin ng chart yan for possible setups. Tapos, pending order na lang. Tapos, sa gabi, anong oras ba nag-meet ang US session, ang New York session sa European session? So, usually, nag-meet sila mga 5 PM hanggang alas 10 ng gabi. So, yun yung mga best time para sa akin, no? Para mag-trade at mag-place kayo ng before. So, basically, 30 minutes before that, nag-analyze ka na. Pero kung magaling ka na, during, pwede rin. Sabi ni Boss Jess, Coach, sa 200 US, ay, okay na to. Ano pong safe na lot size? The lower, the better. Sir Carl, pwede po pakitaan nyo kami ng sample paglagay ng SL at TP sa live account nyo? Hindi po pwede, Boss Gistoni, dahil unang-una, part po ako ng brokerage. It's conflict of interest, tamang hype. Hindi po natin gawain yon. At sumusunod po, very well regulated po ang ating broker. So I would have wanted to do it, pero unfortunately, hindi po pwede. Kaya demo lang po ang gamit Excuse me, ko. Coach. Yes, boss. Bro, we have a lot of training about it, and then this is not for that. So Oh, yes. let me know. I will give you how many trainings do you want about putting SL and TP. It's just that this is a different topic right now. Oh, Okay? yes. Ayun. Salamat, Boss Nars, no? Pero pwede naman sa demo kung satisfied tayo dun sa pero naghanap ng live eh. So, okay na lang. Unfortunately, I can't kasi part po ako ng brokerage, no? So, hindi po tayo pwedeng mauwi sa gano'n. Pasensya na po. I would have wanted to, but then nakapirma kasi ako sa broker at bawal siya. Sabi dito ni Boss Del, Sir, ma-apply din po ba dito ang Fibonacci? Pwede naman. If you're familiar with it, no? Just insert lang naman kayo dyan ng ng tawag dito, objects, Fibonacci. Anong gusto niyo? Retracement? Ay, ganun lang. Drag mo lang siyang ganun. Ito na yung levels. Oh, basically, yan. So, yeah, applied naman. Kasi somehow, kung iniisip natin na kapag ito, nag-pullback ng 61.8, na-expect mo, bababa ulit siya. Pwede yun. Alright, very, pwede naman yun. That also works. That's also a strategy.
Meron din dito paano po magtagay ng rectangle sa chart. So, kung naka-cellphone po kayo, may makikita kayo dyan, insert object, hanapin niyo lang po yung rectangle. So, kung naka-PC naman kayo, naka-laptop, which is ideal, no? As much as possible, you trade on your PC or laptop. So, dito po, click insert, click hover sa objects, hanapin niyo yung shapes. Ayan, may rectangle na dyan. So, pwede na kayo mag-drawing ulit. Yun lang po siya. Okay? Need to study pa more. Yes po. Kailangan po yan. Sir, makikisend po sa akin ng video sa duty po ako. Yan, si Boss Nars na sumagot. 241. Ano sagot ko na to? Ayun. Ayun, nandun pala si Boss Noy. Okay, I see. Gets po. Thank you. Noted. Coach, you're setting SLTP based on your analysis sa trend. What about the signals given? Napakagandang tanong, no? Ni Madam Marites. Alright. Ni Madam Marie Tess. Yan. Hindi po siya Marites. Okay. So, okay. So, how do we set SLNTP and the signals given? Yung signals, kagandahan po kasi dyan is meron na po nag-analyze para sa inyo. So, it's just up to you whether you will trade with it or not. Paano yung sinasabi ko? So, dyan papasok yung pang-filter natin. Well, this is not the session for that. Sige. Ang pinakamabilis lang na nakikita ko dyan is once you identify the bias, just check whether, kunwari ito, ang bias ko dito for this current trend is to sell. So, yung signal buy is to sell. If it's toward sell, why not? Gagrab ko yan. Sa unang tingin pa lang, may pang-filter ka na. So, I hope that answers your question. At saka check nyo rin to. Kung mag-set up kayo ng support and resistance levels nyo, check nyo lang kung it is working in accordance to your SNR. I hope that answers your question. Sabi ni Boss Gestoni, okay lang po yun, boss. No worries daw. Alright, no worries lang din, Boss Gestoni, no? Kapag siguro, nag-retire na ako, pwede na. Alright. Sir, pasensya na, dili ko pag natamata ka speaker na good kaayog out na ako. Okay lang, Ms. Maricel. I hope na you can get to watch the video recording. Alright. Due diligence is a forest trade na psychological na aspeto as newbie. Salamat, coaches. Salamat din po, Boss Vicente. I sincerely hope, no, na in the future webinars that I would be invited by Boss Nars, no, we can talk more about what's in the market and what we can also share, no, particularly with our experience and knowledge din sa inyo. Okay, magbukas tayo ng isa pang asset kasi mahirap yung isa lang yung nakikita. Eto, favorite nyo to. Alam nyo ba yan? Yan yung favorite ng lahat to. I-clarify ko lang po, yung ginagawa natin ngayon ay manual trading. Hindi po ba ito yung paglagay ng signals binibigyan ni Sample Manara? Hindi po, Boss Gestoni. Ang ginagawa po natin dito is manual. Manual trading po ito. So, kung gusto po natin, no, okay lang naman na gumamit kayo ng signals. In fact, somehow meron tayong mga clients na nagsasabi na maganda daw si Manara signals, no? Pero yun nga, ang ginagawa natin ngayon is to provide you with technical analysis that can complement yung Manara natin by, of course, checking price levels, and if the trade given or the signal given works alongside sa binigay na signal ni Manara or maybe FXRA signals. I'm not sure, Boss Nars, no, kung anong gamit ninyong signals aside sa Manara, no? So, kung meron kayong kung somehow nagko-coincide ang signals na binigay doon sa bias na na-determine ninyo based sa mga napag-usapan natin sa technical analysis, magiging high probability signal na siya, and this is the right signal to trade. It's a good signal to trade. Okay? I hope that that answers your question, Boss Gestonia, no? Alright. Sabi ni Boss Alan, sir, panoorin ko na lang yung recorded video to review. Thanks. Salamat din, Boss Alan, for joining this webinar. Alright, so gawa pa tayo ng isa. Okay, so this is the daily time frame. Ano pong bias nito? Ayan, halatang halata. Ano po yung bias? Para sa ating attendees, yan, pwede pong gamitin ng chat box. Ano pong bias natin so far? Is it bullish or
bearish, ayun, uptrend pa rin. So basically, kung pa-buy ang bias, I would have bought, no? Unang tingin pa lang, so may bias na tayo. So, while meron diyang trend, no? Ayan, meron trend na nag-pop up, pero hindi din natin yun. Kasi ito mukhang mabigat to eh. Ayan, mag-insert tayo ng, okay, let's chips. Ito, ang bigat nito. Oh. So maraming pera dito ngayon. Somehow, eto technically hindi pa valid tong resistance kasi masyado pang maliit. It, it was only tested like twice. So medyo mahina pang resistance yan pero ang stronger yung nasa taas. So nasa gitna ngayon. So primarily wala tayong masyadong gagawin dyan. Pero kung may signal kayong paakyat, assuming no, na kinonsider nila tong price level na to as your support, medyo nasa gitna ka na almost. Kung ito yung support na tinitignan, no, pwede rin. This will also work as a support. If you buy, you stand to gain what? At right now, you stand to gain about 600 pips. Not bad. But if you lose, ang sakit, wag na. Nandiyan nasa gitna na, no? But again, this is the daily chart. So you can just, just move at a lower time frame. So, hindi pa pala na fine-tune yan. Ito pala yung tamang fine-tuning. Ayan. So, yan. So, mas kita na natin, no, na somehow medyo nag-range lang siya dito sa price level na yan. On this price level, wait. Ay. Medyo nag-range lang siya dun sa price level na yan. Actually, meron pa isang paraan eh. Para hindi kayo maguluhan. Ikaw nyo na mismo yung ikaw nyo na mismo yung price. So anything outside of it, yun na yung SR mo. Ibang ginagawa ng iba. Yan, pwede rin to. Ayan, kinahuna nila yung buong price. Okay. So ito na ngayon yung price. So ang support and resistance mo, ito nasa baba at saka yung nasa taas. Pwede rin yan. So kayo nang bahala kung ang style lang mag-work sa inyo. So right now, it would seem na ang current price is andito na. Sa H4 candle. Alright? So, pwedeng, kung gusto mo, kung contrarian ka, pwede kang mag-set up ng pullback sell dyan, pababa. Pwede naman. Kung contrarian ng style na gusto mo. Ayan. You have an opportunity to do it here or dito pa sa mas baba. Pwede naman. If dito lang, that's about 350 pips, more or less. Ayan. Kung nag-SL ka, dito naman sa taas. Pwedeng dyan, pwede dito. Ayan. This is about 120 pips. So, pwede yan. Okay? Alright. Leave mo na ako, sir. Okay, salamat din po, Boss Franz. Ato, sabi ni Boss Gistoni, Sir Carl, tanong ko lang po, nakikita ko sa YouTube yung sasabing compounding capital. Tapos 20 pips challenge starting from 20 USD. After 30 days, wag 20 pips a day, posibleng mabot ng 18K USD ang capital mo. Pwede yan, boss, actually, kung 20 pips a day. Kaso, siyempre, you have to consider na hindi naman lahat ng trades mo perfect. Matatalo at matatalo ka somewhere. So, nakadepende yan sa yung win rate, the strategy used, at saka siyempre, kung gaano ba kalaki yung profit targets mo. So, kapag somehow na-achieve mo yung profit targets mo na 20 pips per day, malaking yun. Pero mahirap yun yung 20 pips per day na Although so ako personally, ang target ko is per trade 100 pips sa daily chart. Tapos naabot ako ng 3 araw bago mag-close. Ayan. Coach, Ayun, can I share something yes, with Boss regards Glenn. to the question of Gistoni? Ang sabi niya is, kasi na sinabing compounding capital nakuha niya sa YouTube. Guys, we need to be
we need to be smart in following videos in YouTube, because the idea of YouTube is to generate views. It's maybe somehow at least to give you contents, but nowadays YouTubers are making videos for them to have views. Ang Pilipino naman, o hindi naman Pilipino, most of the time, madali tayong mapaniwala sa mga ganitong klaseng trap. Actually, kung titingnan mo, they are making us, kumbaga, putting us very good, kumbaga, perfect way to believe it, pero it is possible. But in the real world, titingnan mo dito is 30 days mong ma-achieve yan. Now, ang tanong ko, nakapag-try ka na ba ma-perfect ng trade within 30 days? So for me, just what that's 1%, 2%, kasi even the smartest guy in this world. So it's so simple to comprehend that this is just a content na pwedeng panoorin lang. But in real world, hindi siya ganun kaano. Now, let me know kung may na-perfect na ba. So, ang point ko kasi dito is just, okay naman na somehow ganitong klase yung hope, but we need to match the reality. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na demo to understand kung ano yung win rate natin. And guys, ano yung performance natin i-compute? Hindi natin i-base sa performance ng iba. Kasi let's say for example, si Coach Carlos, syempre yung iba yung performance niya at experience niya. So we always compute our potential profit based on our personal performance at hindi yun sa iba. To answer that, sirs, that's clearly a, shall I say, clickbait kind of content. Ayun. Maraming salamat, Boss Nars, no? Yeah, that's another angle, no, that we should be looking at. Kasi, syempre, at the end of the day, kung ano naman, unfollow ko na po yun. Oo, kasi may, alam naman natin. Actually, marami naman kayong bagay na matututunan. The good thing about YouTube is yung ease of information nandyan. Kaso, syempre, bago naman kayo makarating doon sa tamang information, mapupunta muna kayo sa kung sinong Poncio Pilatong clickbait. Ganun talaga. So, again, so just be ano na lang, maging mas matalino na lang tayo sa pagpili kung anong content ang ating ko-consume because again, ito nga is a trade, it's the trading industry is something it has poses risk pagdating sa inyo, no, as traders. So, maging matalino na lang tayo sa kung sino susundan natin. Okay? All right. Okay, so any other questions? Okay, all right. Sa current setup, nabanggit ko na, no? Kung anong potential na pwede natin gawin. We can do ginagawa lang exit liquidity. Eto na. Ganun talaga, sir. Kasi wala eh. It is what it is. So, syempre, kailangan may magbigay ng... Syempre, kailangan ng liquidity para nga naman magkaroon ng igagrab, di ba? Somehow, mga strategy na napopromote din na iba, the more complicated it gets, ito na nga yung sinasabi, the more complicated it gets, you will realize that the more unprofitable it becomes. So, yun yung mga bagay na ako, personal realization ko siya. Kasi dati ang complicated na strategy ko, napakarami kong indicators, ganyan. Tapos may mga setup pa ako hinihintay. Dapat particular time of day lang ako tumitingin. Ay, promise, ang complicated na strategy ko dati. But as I went on along, nung tumatagal ako, mas dumadali. Mas marami ako mga bagay na dinideclutter na sa isip ko. So, ayun. Okay, so with those examples, no, I hope na somehow you're able to identify. Ayan, gagawin ko lang simple si road to 1 day time frame. Sige, boss. Magandang yan. Magandang simula yan, no? So, kasi, kita mo naman sa daily time frame, alam mo na kaagad ang bias. Alright? So, yan, kitang-kita na siya. Alright? So, dahil nga alam na natin ang bias, so basically medyo alam mo na rin kung anong gagawin mong trade dyan. So, yeah, if you're a contrarian trader, pwede kayo mag-sell somewhere here. Yan, sell ka hanggang dyan. That's all, that's a position, no?
Pero if you are following the bias, no, which is generally an uptrend, just wait for a pullback somewhere here and then you buy. May it be up to Jan or up to dito, you decide. Alright? So, doon na papasok yung personal preferences natin. Okay? But again, walang 100% sa trading. Despite my experience doing this for going 12 years, going 13 years na this January, hindi pa rin ako perfect. Medyo ano pa rin. Meron pa rin akong mga talo, pero syempre, at the end of the day, kailangan hindi maubos ang account mo. Yun yung goal number 1. Hindi maubos ang account mo. And goal number 2 is kahit pa paano kumita ka at matalo mo man lang ang inflation. Yun yung bare minimum. Alright? Okay. So I hope na may natutunan tayo. Do we have any other questions or clarifications before we end the webinar? Naka 2 hours pala tayo. Alright, Oh my guys. God. Grabe. Palapakan naman natin, Sir Carlo. Coach Carlo. Alam nyo guys, si Coach Carlo, kahit magdamag tayo magkintuan ng Forex dito, Hindi mo ubos. yun yung tipong taong hindi maubusan ng bala. Kahit naka-rapid man yan. Coach, ha? Ang galing mo sa shooting, ha? Ay. Anyway, and then guys, it sounds, ganun talaga sa trading. Kailangan tsagaan talagang aralin. Kasi aralin in trading is currency. This is how we earn dollar sa pag-aaral. And this is the best strategy na kung may mabigay man ako sa iyo, Coach, what's my best strategy? Aralin. Tsagain lang tayo. Guys, before we will end, guys, I know you threw your questions already. Pwedeng pa-on na lang ng camera so we can have some group picture together. Okay? So, yan. Yan. Thank you so much for your time. Guys, I hope may natutunan kayo. Please, all the strategies in the world when it comes to technical analysis, everything will boils down to what Coach Carlo is teaching. It's all about price action, support resistance, and understanding the volume of the market. So, yun yung pinaka-importante. So, I hope you guys, may natutunan ba kayo? Okay, smile naman dyan. Smile. 1, 2, 3, 145. Okay. 145 audience. Thank you so much. Coach Carlo, thank you so much for your time. Hindi natin namalayan. Ano na pala, 2 hours na pala. Guys, palapakan naman natin. Please send some appreciations, gratitude, thank you message for Coach Carlo po. Coach Carlo is the Business Development Department po ng xs.com. If I may, I would really recommend. Isa sa mga broker talaga na re-recommend namin si XS. Kasi yung si XS kasi maganda yung kaya tawag na XS kasi extra small yung spread. Well, it might be not attractive for those who are looking for bonus, but you know, we already understand naman guys that there's no such free. Kung may bonus man yan, may babawiin din yan somehow at least, no? So, maganda yung spread. And boss, pinakamaganda is yung customer service nila. So, hindi naman natin maano na may mga time talaga na may mga konting just very minimal like verification and so sort of thing, withdrawal. Wala namang issue sa withdrawal. Instant naman yung withdrawal ni XS. So, just in case may mga clarification kayo, at least Coach Carlo and the rest of the team, nandyan sila para ma-address kung ano man yung mga concerns na meron tayo. With that, I would like to thank everyone, the BCI Traders community and the Kabayan Traders community. Thank you so much for joining us tonight. I really appreciate guys for joining us tonight, and this content will be recorded and will send to our GC for your reference purposes. Once again, thank you so much po. Thanks, Sir Carlo. Thank you so much for your very generous knowledge on sharing us with the technical aspect po. Guys, there's no shortcut talaga. Kailangan talaga natin aralin, especially yung technical aspect, no? So it's not a movie na kumbaga nagustuhan mo talaga yung action eh. But when you learn in trading, magustuhan mo yung TP talaga. Otherwise, yun yung goal natin sa forex trading na kumita, nag-profit lahat. Alright? Once again guys, thank you so much. Good evening everyone. Have a great night.
Sir Carlo, thank you so much. Mayang gabi sa tanan. Have a good one. Wow. Enjoy. Galing mga Bisaya. God bless everyone.